Noong mga sumunod na araw ay naging okay naman ang pagsasama nila ni Brianna. Pag-aalis siya ng bahay ay naiiwan lamang ito sa kwarto. Pag-uwi niya naman ay nasa kwarto pa rin ito. Napapansin niyang unti-unti nang nahahalata ang tiyan nito. Simula na may nangyari sa kanila, pagkatapos ng kasal ay hindi na ulit yun nasundan kahit na magkatabi sila sa kama. Iniiwasan niyang angkinin ito dahil pakiramdam niya ay nagkakasala siya kay Agatha at yun ang ayaw niya. Isang hapon, maaga siyang umuwi galing opisina. Wala si Brianna sa kwarto na labis niyang pinagtaka. Bumaba siya at nakasalubong niya ang kanyang ina. "Oh, Dustin, ang aga mo atang umuwi ngayon." "Medyo masakit ang ulo ko, Mama." "Si Brianna, nasaan siya? Bakit wala siya sa kwarto namin?" Nasa mall si Brianna. Namimili ng mga maternity dress niya. Dahil lumalaki na ang tiyan niya, nahihirapan na siya magsuot ng pantalon." "Ganun ba? Bakit hindi niyo ata sinamahan? Hindi ba favorite manugang mo naman siya?" "Kasi may kasama na siya at siya na din ang bahala magbuhat ng mga pinamili ni Brianna." Biglang napataas ang kilay niya sa sinabing yun ng mama niya at napaisip kung sino ang kasama nito. "Sinong kasama niya?" "Sino pa? Di ang pinsan mong si Marco. Nagpunta siya dito, kakadating lang niya galing Canada. Marami nga siyang pasalubong sa akin at sa'yo." "Saang mall sila naroroon? Pupuntahan ko sila." Aligaga niyang wika sa kanyang mama. "Huwag na, baka pauwi na ang mga yon. At saka di ba masakit ang ulo mo? Magpahinga ka na lang, okay?" Iniwan siya nito at umakyat na sa kwarto. Naiwan siya naiiling na lamang. Nagpalakad-lakad siya sa sala. Lakad doon, lakad dito. At paano yung tingin niya sa orasan? Gabi na, ngunit wala pa rin sila. Gusto niyang tawagan si Brianna pero hindi naman niya alam ang numero nito. Nang sinubukan niyang tawagan si Marco ay hindi naman ito sinasagot na lalo niyang kinainis. Nagpasya siya lumabas ng bahay para abangan ang mga ito sa labas. Sakto naman na nakita niya ang kotse ni Marco na paparating na. Mabilis siya nagtago sa mga halamanan para hindi siya makita. Naunang bumaba si Marco at pinagbuksan nito ng pintuan si Brianna. Napakunutan noon niya nang hawakan nito ang babae at alalayang makababa ng kotse. Nagtatawanan pa ang dalawa bago sumakay at umalis si Marco. Kumuway pa dito si Brianna na mas lalo niyang kinainis. Naglakad na ito papasok ng bahay at nagulat pa ito nang bigla na lamang siya sumulpot sa harapan nito. "Bakit ngayon lang kayo? Alas 10 na." Sita niya kay Brianna. "Pasensya na, Dustin. Nawili lang kami. Ang sarap palang kasama ni Marco, hindi na uubusan ng jokes." "Katuwan-tuwa ka naman. Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Pinsan ko yun. Kaya pwede ba huwag mo siya lalandiin? At ito pa, pilay ka ba? Para magpaalala ka pa sa kanya?" "Siya may gusto noon, hindi ako. Mabait si Marco. Kaya sana naman huwag mo siyang pag-iisipan ng hindi maganda." "Alam ko at may tiwala ako sa kanya. Pero sa'yo, wala akong tiwala dahil malandi ka." "Ang sakit mo naman magsalita, Dustin. Oo, nabuntis mo ako na maaga. Pero hindi ibig sabihin nun na malandi na akong babae. Huwag ka mag-alala, kaibigan lang ang tingin ko sa kanya. Dahil isa lalaki lang ang mahal ko. At si Jake yun." "At talagang proud ka pa na sabihin sa akin yan? Na siya mahal mo? Sige, kung gusto mo siya, go ahead. Umalis ka na dito at pumunta ka na sa kanya. Ang akala mo ba'y pipigilan kita? Hindi, dahil ako pa mismo maghahatid sa'yo doon." Nakita niya ang pagsilay ng malapad ng ngiti sa mga labi nito na kinakunot ng noo niya. "Talaga, Dustin? Ihahatid mo ako sa bahay ni Jake?" Nakangiti pa nitong wika sa kanya. "Bakit? Gusto mo ba?" Nanguuyam niyang tanong kay Brianna. "Oo naman, syempre. Alam mo, kung hindi lang talaga ako nagkamali ng pasok ng room, siguro si Jake ang ama ng anak ko ngayon. Tapos papakasalan niya ako at bubuo kami ng isang masayang pamilya. Ang kaso hindi. Dahil sa katangahan ko, ibang room ang napasok ko. Tapos huli na nang malaman ko ibang lalaki pala na pag-alayin ko ng virginity ko. At ikaw yon. Ang pinagtataka ko lang, paano nangyari na nagkamali ako ng pinasok na kwarto, nakasunod naman ako kay Jake. Tapos nakita ko siyang pumasok sa room na yon." Mahaba niyang wika. "Alam mo kung anong tawag doon?" "Ano?" "Hindi kayo ang para sa isa't isa. Hindi ang mahal mong Jake ang para sa'yo. Kaya pwede ba, Brianna? Huwag ka nang umasa pa na magiging kayo pa. Dahil malabong mangyari yon." Tinalikuran niya si Brianna at pumasok siya ng kabahayan. Nagulat pa siya nang bigla nitong hawakan ang kamay niya. "Teka lang, Dustin, saan ka pupunta? Hindi ba halata? Papasok na ako ng bahay dahil gabi na." Inis niyang sagot sa tanong nito sa kanya. "Ang akala ko ba ihahatid mo ako kay Jake ngayon? Ano ako, driver mo? Para ihatid kita?"
Pero kakasabi mo lang na ikaw ang maghahatid sa akin sa bahay ni Jake. At talaga naniwala ka sa sinabi kong yon? Ano ako, tanga? Para ihatid ka doon? Hoy Brianna, tigilan mo ang ilusyon mo kay Jake. Dahil unang-una, hindi kayo para sa isa't isa. At pangalawa, may asawa ka ng tao. Meaning, hindi ka na pwede lumandi. Dahil sa akin ka lang, mula ulo hanggang talampakan. Maging ang paghinga mo, sa akin yon. Tuluyan na nga niyang tinalikuran at umakyat na siya ng kwarto. Kaagad naman sumunod sa kanya si Brianna. Naabutan niya itong naghuhubad ng pangitaas na damit. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang mangganda nitong pangangatawan. Ang anim na pandesal na kay sarap hawakan. Ang malalaki nitong muscle na sagana sa workout. Hanggang sa mapadako ang mga mata niya sa suot nitong pantalon. Bigla siya napalunok ng sarili niyang laway nang mapagtanto ang tumatakbo sa isipan niya. Hindi niya tuloy na malayan na nakalapit na pala ito sa kanya. Titig na titig sa mga mata niya. Pinagpapantasyahan mo ba ako? Nakangisi nitong tanong sa kanya na kinapula ng mukha niya. Dahil totoo ang sinasabi nito, malay ba niya nakita siya nito naglalaway sa katawan nito? Hindi ah. Mabilis niyang sagot kay Dustin. Talaga ba? Bakit kanina halos tumulo ng laway mo habang nakatitig sa akin? Huwag kang mag-alala, sayong-sayo lang ako. Wala kang kaagaw sa akin. Ah? Mas lalo pa ito lumapit sa kanya kaya napilitan siyang umatras. Sa kakaatras niya sa binata ay hindi niya namalayan na nasa dulo na pala siya ng kama. Sige na Dustin, ituloy mo na ang pagbibihis mo. Baka lamigin ka, sobrang lamig kasi ng aircon. Pagtataboy niya dahil naiilang talaga siya sa pwesto nilang dalawa. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa at halos mag-amuyan na sila ng hininga. Yeah, you're right. Sobrang lamig nga. At kailangan ko magpainit. Sige, gagawin kita ng kape. Akman tatalikuran na sana niya na bigla na lamang siya nitong kabigin. Dahilan para tuluyang magdikit ang kanilang mga katawan. Ikaw ang gusto kong pampainit ngayon. Bulong nito sa kanya na naghatid ng kiliti sa buong pagkatao niya. Ako? Bakit ako? Mukha ba akong kape? Mas mainit ka pa sa kapeng umuusok. Nakaramdam siya ng kaba na maglakbay ang mga mata nito sa katawan niya. At mukhang nahuhulaan na niya kung ano ang ibig nitong sabihin sa sinasabi nito sa kanya. Dustin, kung ano man iniisip mo, hindi pwede kasi galing ako sa labas, hindi pa ako nakakapag-shower at... Yun lang ba ang problema mo? Sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong binuhat at naglakad dito papuntang banyo. Teka, Dustin, saan mo ko dadalhin? San pa? Di sa banyo. Di ba sabi mo hindi ka pa nakakapag-shower? Kaya ako nang gagawa para sa'yo. Para mabilis. Teka, hindi pwede. Dustin, ibaba mo na ako. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Nagtuloy-tuloy ito sa paglalakad hanggang sa makapasok sila ng banyo. Tsaka lamang siya nito binaba at tinapat sa mismong shower. Napatili pa siya nang maramdaman ang malamig na tubig sa katawan niya. Dustin naman, ang lamig-lamig ng tubig. Inis niyang wika sa binata habang nakangiti lamang ito sa kanya. Ano kaya meron? Bakit nakangiti ang lalaking to? Wala na ba siyang topak ngayon? Bulong niya sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa lalaki. Kumurap lamang siya saglit, ngunit pagdilat niya ay nakahubad na ito, as in hubad na hubad talaga. Teka, bakit ka nakahubad? Huwag mo sabihin na sasabay ka mag-shower sa akin. Exactly. Hindi naman pwede na ikaw lang mag-shower. Dapat tayong dalawa. Lumapit ito sa kanya at tumapat sa shower. Napapanganga na lamang siya sa nasasaksihan ngayon kay Dustin. Wala na nga siya nagawa kundi ang sabay sila nag-shower. At nang makita nitong tapos na siya ay bigla ito nagsalita. Sabunin mo naman ang likod ko, please. Bigla siya natawa dahil marunong din pala ito ng salitang please. Hindi puro galit na lang lagi ang laman nito. Okay, mahal na kamahalan, sasabunin ko na po likod mo. Nangiinis niyang wika kay Dustin, ngunit sa gulat niya ay bigla na lamang siya nitong hinapit at kaunti na lamang ang pagitan ng mga mukha nila. Akala niya ay may sasabihin nito sa kanya. Ngunit naramdaman na lamang niya ang mga labi nitong malayang humahalik sa mga labi niya. Kapwa pa sila hinihingal na maghiwalay ang mga labi nila. Ang akala niya ay bibitawan na siya nito, ngunit hindi pala dahil nakahawak pa rin ito sa bewang niya. Habang ang isa nitong kamay ay nagsisimula ng mamasyal sa hubad niyang katawan na nagdudulot ng init sa kanya. Dustin, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo na ako. Namamaos niyang saway sa lalaki. No. Gusto kong maramdaman ang init ng katawan mo, Brianna. Gusto kitang angkinin ngayon.
Naputo lang sasabihin sana niya nang muli nitong sakupin ang mga labi niya at malaya nitong pinaglalakbay ang mga palad niya sa katawan niya. Akin ka lang, Brianna, naintindihan mo? Bulong nito sa kanya habang inaangkin siya nito. Nang hindi siya sumagot ay muli nitong inulit ang sinabi sa kanya, kaya naman napilitan na siyang sumagot. Oo, Dustin, sayong-sayo lang ako. Napangiti ito at muli siyang dinampian ng maliliit na halik sa pisngi niya. 2 beses siya nitong inangkin at ramdam niya ang pag-iingat sa bawat galaw nito. Marahil ay iniisip nito ang baby nila. Simula ng gabing yon ay biglang nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Dustin. Naging mabait na ito sa kanya at ito na din ang sumasama sa mga check-ups niya. Sinamahan din siya nitong mamili ng mga gamit ng baby at kung ano-ano pa. Sa tuwing umuwi ito galing trabaho ay palagi may masarap na pasalubong sa kanya. Labis siya natutuwa dahil hindi na ito nagsusungit sa kanya. At pakiramdam niya ay tanggap na siya nito, maging ang anak nila sa buhay ng binata. Bukod doon ay hindi na rin niya naririnig na nababanggit si Agatha na labis niyang kinatuwa. Araw ng linggo, maaga siyang gumising para magsimba. Nagulat pa siya nang sumabay ito sa kanya sa pagbangon. May lakad ka ba ngayon? Meron. Sasamahan ka magsimba. Bakit? Ayaw mo ba? Ha? Ikaw sasama sa akin magsimba? Bakit? Ano bakit? Siyempre wala naman akong pasok ngayon. Tsaka ayaw kitang umalis na wala kang kasama. Lalo na ngayon na 5 buwan na ang tiyan mo. Gusto ko sa tuwing aalis ka, ay sasamahan kita lagi, okay? Okay lang sa'yo na samahan mo ako? Oo naman, ikaw atang may ayaw eh. Nakita pa niya ang kunwaring paglungkot sa mukha nito. Siyempre gusto ko din, Dustin. Pero ayoko maabala pa kita, nakakahiya. Ano ka ba, mag-asawa tayo, Brianna. Kaya natural lang na samahan kita. Sige na, mauna ka nang maligo sa akin. Tatawagan ko lang si Sam. Tumango na lamang siya. Sa totoo lang ay naninibago siya sa mga kinikilos ni Dustin. Ngunit mas gusto niya ang Dustin ngayon kumpara sa Dustin noon, na masungit at laging galit sa kanya. Naisip niyang sana nga ay tuloy-tuloy na ang magandang pakikitungo sa kanya, lalo na ngayon na ilang buwan na lamang ay manganganak na siya. Pagkatapos nila magsimba ay nagyaya itong kumain sa isang restaurant. Masaya nilang pinagsaluhan ang mga pagkaing in order. Hanggang sa isang familiar na babae ang nakita niyang palapit sa kanilang dalawa. Agatha? Narinig niyang sambit ni Dustin sa pangalan ng babae. Ako nga, Dustin. Sabi ko na nga ba dito kita makikita sa favorite restaurant natin? Nakangiti nitong wika kay Dustin at hindi niya inaasahan ang gagawin nito. Dahil bigla na lamang nitong hinalikan sa mga labi si Dustin sa harapan mismo niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman ng mga sandaling yon. Lalo pat pansin niyang namiss ng dalawa ang isa't isa. Nagkunwari na lamang siyang hindi napansin ang naganap na halikan dahil tinuloy pa rin niya ang pagkain kahit hirap siya lunukin to. I miss you so much, Dustin. Narealize kong mali ako ng desisyon na sundin ng mama mo. Dapat hindi ako nagpadala sa gusto niya mangyari. I'm sorry kung naging mahina ako. Agatha, nandito na ako, Dustin, at handa na akong ipaglaban ka. Dahil tayo ang totoong nagmamahalan at pareho nating hindi kayang mabuhay ng malayo sa isa't isa. Kinakabahan siya habang naghihintay sa isasagot ni Dustin kay Agatha. Ngunit iba ang sinagot nito. Mamaya na lamang tayo mag-usap, Agatha. Ihahatid ko muna tong si Brianna. Okay, Dustin. Magkita tayo mamaya sa favorite place natin. 7 PM, hihintayin kita. Okay. Nauna nang umalis si Agatha habang sila ay nanatili pa rin sa restaurant na yon. Tapos na akong kumain, Dustin. Pwede na tayong umuwi. Wika niya rito. Habang nasa biyahe sila ay napansin niya ang pananahimik nito. Bigla ito naging seryoso ulit. Gusto sana niya magtanong about kay Agatha, ngunit natatakot siya sa pwede nitong isagot sa kanya. Kaya naman pinili na lamang niya ang manahimik. Pagdating ng bahay ay sabay silang umakyat ng kwarto. Napansin niyang palakad-lakad ito habang panay ang buntong hininga. Kaya hindi na siya nakatiis, binasag na niya ang katahimikan na namamayani sa kanilang dalawa. May problema ba? Kanina ko pa kasi napapansin ang pananahimik mo. Kung si Agatha ang pinoproblema mo, pwede mo naman siyang puntahan kahit ngayon na. Hindi ko lang kasi inaasahan ang pagbabalik niya. Oo, aaminin ko. Masaya ako na magkita ulit siya. Pero ayaw kitang masaktan, Brianna. Lalo pa ngayon na okay na tayong dalawa. Huwag kang mag-alala, Dustin. Hindi naman ako nasasaktan.
Dahil una pa lang ay alam ko naman na kayo talaga ang totoong nagmamahalan at nang dahil sa pagdating ko, kaya yun nasira. Kung ano man ang magiging desisyon mo, ay gagalang ko yon, hindi ako magagalit sa'yo. Napansin niyang biglang dumilim ang mukha nito, ewan kung bakit. Bigla tuloy siyang napaisip kung may nasabi ba siya na hindi nito nagustuhan. Kaya nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Bigla itong tumayo at nanguuyam na tumingin sa kanya. Tama ka. Nang dahil sa'yo, kaya kami nagkalayo ni Agatha. Nang dahil sa'yo, kaya kami nahihirapan ngayon. Mabuti naman at alam mo ang mga kasalanan mo sa akin. At kahit kailan, ay hindi ko yung makakalimutan, Brianna. Mabilis siya nitong tinalikuran at tungo ito ng veranda. Naiwan siya naguguluhan dahil sa biglang pagbalik ng dati nitong pakikitungo sa kanya. At yon ang hindi niya inaasahan. Ano nangyari? Bakit galit na naman siya sa akin? May nasabi ba ako na hindi niya nagustuhan? Tanong niya sa sarili habang tinatanong niya sa veranda ang nakatayong si Dustin habang nakatingin sa malayo.